Good morning, good morning, good morning, good morning. Live pa rin po tayo napapanood ngayon sa ating social media accounts sa Facebook at YouTube channel ng UNTV at Good Morning Kuya. It's Monday. Good morning from the Philippines. It's time to rise and shine. Start your day right, start your week right. Huwag po tayong makalimot, higit sa lahat, manalangin, magtagubilin, at tayo po ay humingi ng patnubay sa ating mga paggawa. At ngayon pong araw na ito, makakasama natin ang ilan sa ating mga kapatid sa MCGI sa Naik Cavite chapter para tayo po ay tulong-tulong na sumaklolo sa atin po mga kapwa-tao na nangangailangan doon. Naroon ang ating pong representative sa Naik Cavite, si Brother Jomel Dueñas. Brother Jomel, good morning. Rise and shine. Good morning po, Kuya. Rise and shine. Salamat po sa Diyos sa isang mabuting pagkakataon na makagawa ng mabuti sa ating kapwa. Andito po tayo ngayon sa Naik Municipal Jail at kasama po natin ang ilan sa mga kapatid natin sa MCGI Naik Chapter. At masayang-masaya po na nakikisa sa mga gawang mabuti na itinuturo po sa atin. Muli po, salamat po sa Diyos. Back to you, Kuya. Maraming salamat, Brother Jomel Dueñas, at sa inyo pong lahat, mga kapatid dyan sa Naik Cavite. Pagbati sa inyo lahat ng pag-ibig at kapayapaan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Mamaya, babalikan ko po kayo para alamin natin sino po sa ating mga kababayan dyan naman ang ating pong sasaklolohan. Salamat po sa patuloy ninyong masiglang pakikipagkaisa. Tayo ay makaabot sa ating mga kapwa-tao. At sa mga nag-iisip po na ang kanilang iahandang almusal ngayong umaga, panoorin muna natin na isang paboritong pagkain na masarap sabayan ng mainit na kape. Kung ano yan, panoorin niyo po sa ating Cook It Right. Good morning, Kuya Rise and Shine, mga kasambahay. Good morning, Baby Heart. Ngayong araw na ito ay magbe-bake tayo ng cake na hindi tayo gagamit ng oven. Wow, maganda pala yun, Uncle. Kahit walang oven, pwede tayo magluto. Siyempre, at saka gagamit lang din tayo ng mga simpleng ingredients. Mukhang gusto ko rin kumain ng something sweet ngayon, Uncle. Pero hindi ba tayo mahihirapan dyan? Hindi madali lang to at saka tsak na magugustuhan ng mga kasambahay natin. Kaya, tara! Teka lang, Uncle. Hindi mo pa sinasabi kung anong lulutuin natin. Di pa ba? Ang lulutuin natin ngayon ay no-bake chocolate moist cake. Tara, magluto na ta! Let's cook it right! At ito ang ating mga ingredients. For buttermilk, 1 cup evaporated milk, 1 tablespoon white vinegar. For dry mixture, 2 cups cake flour, half cup cocoa powder, 2 cups white sugar, 1 teaspoon iodized salt, 1 1/2 teaspoons baking soda, 2 teaspoons baking powder. For the wet mixture, 1 cup hot water, 1 cup buttermilk, half cup vegetable oil, 2 grams coffee powder, 2 pieces large eggs. For frosting, 1 1/2 cup evaporated milk, 374 grams condensed milk, half cup cocoa powder, 3 tablespoons cornstarch, 1/4 cup butter, 1/2 cup grated white chocolate for toppings. Una ay gawin ang buttermilk mixture by combining our evaporated milk and white vinegar. Let it sit for 5 minutes. Ngayon naman ay i-combine ang ingredients for dry mixture. Ilagay lang sa mixing bowl ang cake flour, cocoa powder, white sugar, iodized salt, baking soda, and baking powder. Haluing mabuti at saka iset aside. Pagkatapos ay i-combine ang mga ingredients for wet mixture. Ilagay lang sa mixing bowl ang water, buttermilk, vegetable oil, and coffee powder at saka haluin. Sunod naman ay combine ang dry and wet mixture.
Haluing mabuti. Maglagay ng isang itlog at haluin. Saka isunod naman ang pangalawang itlog at haluin lang ulit ng mabuti hanggang sa mag-combine ito ng maayos. Gamit ang oil at brush ay pahiran ang mga molders from bottom and sides. Lagyan ng 1 cup ng butter mixture ang mga greased molder. Kapag malaki naman ang inyong molders, ay i-adjust lang ang dami ng butter mixture sa kalahati. Takpan ang each molders ng foil. Magpakulo ng tubig sa steamer. Pag kumulo na ay pwede nang ilagay ang mga chocolate moist butter na nakabalot sa mga molders. Isalangsang ng maayos at saka i-steam for 30 to 35 minutes over medium heat. Habang hinihintay na maluto ay gawin naman ang frosting. Gamit ang saucepan ay ilagay lang ang evaporated milk, condensed milk, cocoa powder at cornstarch. Saka haluin ng mabuti. Kapag nahalo na ng mabuti ay i-turn on ang apoy into low heat at tuloy-tuloy lang sa paghalo. Halfway through ay ilagay na din ang butter at saka ituloy ang paghalo hanggang sa ito ay mag-melt at lumapot at makuha natin ang consistency na hinahanap natin for frosting. Then palamigin lang ito right after na maluto. After 30 to 35 minutes ay i-check na natin ang mga cakes if luto na gamit ang toothpick. Tusukin lamang ito sa gitna gamit ang toothpick at kapag wala nang sumasama or dumidikit na mixture sa toothpick, ibig sabihin ay luto na ang cake. Hanguin lang din tanggalin ang foil sa itaas. Gamit ang toothpick ay i-scrape lang ito sa gilid upang mabilis nating matanggal ang mga cakes. At saka i-transfer lang sa plate or sa container and let it cool down. Lagyan lang ng frosting, din lagyan lang ng toppings for garnish, and done! Meron na tayong no-bake chocolate moist cake. Ayan, gawa ng ating no-bake chocolate moist cake. Yan, at mga kasambahay. At para ma-achieve nyo ang tamang moist, texture, and firmness ng cake, ay dapat ilagay muna natin sa refrigerator ang cool bago kainin. Ganun ba yun? Kasi ako, di ko na ilalagay sa rep. Bakit? Kasi nang gumawa ako nito, kinamugahan, nawala. Tara, kain tayo. Hindi natin kakalimutan na bago kumain, manalangin. Sa atin pong Wonders of Creation, alam ba ninyo na mayroong hayop na kayang pigilin ang kanyang hininga sa ilalim ng dagat sa loob ng 3 oras? Anong hayop ito? Panoorin po natin sa ating Wonders of Creation. Alam nyo ba na ang Cuvier's beaked whale ay ang klase ng mammal na may kakayahang huminga sa ilalim ng tubig ng pangmatagalan? Sila ay may mga flipper pocket. Ito ay isang espesyal na parte ng kanilang katawan na tumutulong sa kanila para sa paglangoy na nagbibigay daan na ilagay ang kanilang mga flippers at gawing super streamline ang kanilang mga katawan. Ang kanilang katawan ay hugis torpedo at matatag. Dark gray ang likod at gilid at mas magaan ang tiyan at ulo. Sa mga matatandang lalaki, ang kanilang ulo at likod ay kulay puti. Sa iba naman, ang kanilang mga katawan ay lumilitaw na kayumanggi dahil sila ay natatakpan ng algae. Sila rin ay mayroong kulay na itim na nakapaligid sa bawat mata.
Cuvier's beaked whale ay kadalasang nakikita bilang grupo ng 2 hanggang 7 at kadalasan nag-iisa. Sila ay walang ngipin at sa kadahilan ng wala silang mga ngipin, naghahanap sila ng ibang paraan upang mahawakan ang kanilang biktima at ito ay sa pamamagitan ng pagsipsip. Ang mga Cuvier's beaked whale ay ang nakatira sa mga malalim na dagat sa buong mundo, maliban sa Arctic at mataas na latitude ng Antarctic. Sila ay gumagawa ng mahaba at malalim na pagsisid sa paghahanap ng pusit sa araw at gabi bilang kanilang pagkain. Salamat po sa Diyos sa isa na namang panibagong kaalaman na patuloy na pinauunawa sa atin. Isang sakit po na common sa mga kababaihan ay ito pong tinatawag na Polycystic Ovary Syndrome o PCOS. At sinasabi nga po na mayroong iba't ibang mga problema sa ganito ang mga kababaihan. Minsan bata pa lang, minsan nasa middle age, o minsan kahit na nasa medyo late na. Pero maaari ba natin itong maiwasan? Paano? Panoorin niyo po sa ating Now You Know. Ano ang Polycystic Ovary Syndrome o PCOS? Ang PCOS ay isang medical condition sa mga babae kung saan nagkakaroon ng hormonal imbalance o ang kawalan ng balanse sa inilalabas ng katawan na hormones. Kapag may PCOS, ang ovaries ay naglalabas ng mataas na androgen level, kaya nawawala ang balanse. Nagre-resulta ito sa irregular na menstrual cycle at sa hindi pagkakaroon ng menstruation o regla. Ang mga sanhi ng PCOS ay ang mataas na level ng androgen, insulin resistance o ang hindi maayos na paggamit ng insulin ng katawan at low-grade inflammation o pamamaga. Ilan sa mga sintomas ng PCOS ay ang irregular menstruation, labis na pagtubo ng buhok tulad ng facial hair o bigote, labis na pagdurugo tuwing may regla, pagkakaroon ng acne, obesity, pangingitim ng balat sa leeg, kilikili at singit, pagnipis ng buhok, at pagkakaroon ng cysts sa ovary na makikita sa ultrasound. Wala pang gamot para sa PCOS. Pero ilan sa mga paraan na nakatutulong mabawasan ang mga sintomas nito ay ang pag-inom ng gamot tulad ng birth control pills at androgen blockers at lifestyle changes tulad ng tamang pagkain at pagpapanatili ng tamang timbang. Tandaan na mas makabubuti pa rin kung kukonsulta sa doktor. Now you know! Alam niyo po, isang magandang katangian ng isang tao ay ang pagiging disiplinado. Narito po ang ilan sa mga tips kung paano tayo magiging disiplinado. Panoorin natin sa You Can Do It.
time and practice to build. So be patient and be persistent in your efforts. You can do it! Atin na pong balikan ang ating mga kapatid sa dako naman ng Naik, Cavite at alamin natin sino ba sa ating mga kababayan doon ang atin po namang sasaklolohan. Kasama po ang members ng Church of God International o MCGI. Balikan natin si Brother Jomel Dueñas. Brother Jomel, good morning. Rise and shine. Yes po kuya, at nandito po rin tayo sa Naik Municipal Jail kung saan ay magkakaloob po tayo ng munting regalo para sa ilan nating mga kababayan na persons deprived of liberty. At karamihan nga po sa kanila na mga PDL po ay wala na po mga dalaw mula sa kanilang pamilya. At kasama po natin ngayon si JO1 Camille Calong de los Santos mula sa Welfare and Development. Magandang umaga po sa inyo. At kamusta po ba ang ating mga PDL po dito? Magandang umaga din po sa inyo. Sa ating mga PDL, magandang umaga po. So far po naman, okay po ang ating mga PDL, nasa maayos po na kalagayan dahil po sa pangangalaga po ng ating mga jail officer, lalo na po ang mga welfare and development, sa kanilang mental health at sa kanilang physical na pangangatawan. Marami rin po kami kinakandak ng mga activities katulad ng ano nga yun? Zumba, basketball, sunning, feeding program sa mga walang dalaw at saka sa mga low BMI, sa mga malnourished. May mga malnourished po ba? So ayun po, okay naman po ang mga trato po ng mga personnel po sa inyo, no? Kukunti na rin po may sakit po sa kanila dahil po may mga nurse po tayo na pinapangalagaan din po sila. Sana po ay tuloy-tuloy pa rin po ang kanila pong kalusugan na maging maayos po. Yun lang po, maraming salamat po. Maraming salamat po, ma'am. At dahil nga po na ipagbigay alam po sa MCGI ang kanilang pong pangangailangan, kuya, nagkaisa po mga kapatid natin sa MCGI Naik Chapter para ipagkaloob sa kanila ang mga hygiene kits para po kanilang magamit sa pang-araw-araw na kalinisan. At sana nga po itong mga munting handog po na ipagkaloob po sa inyo na mga PDL po dito ay makatulong po kahit papaano sa maliit na paraan. At meron po tayong kakausapin, kuya, na isa po sa PDL po dito. Ano po masasabi niyo po, kapatid? Mapagpalang umaga po sa lahat, sa kapwa ko PDL, lalo-lalo na po sa lahat ng mga personnel dito sa BJMP at sa member ng Church of God International o MCGI. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga binibigay na tulong po sa amin, lalo-lalo na po sa mga kapwa ko PDL na walang-wala pong dalaw, na may pangangailangan na binigay niyo sa amin ng mga hygiene cake, lalo po sa mga sabon. Nagpapasalamat po kami sa inyong lahat na walang sawa, na sumusuporta po sa amin. Yun lamang po, maraming salamat. Salamat po sa Diyos. Ayan po, kuya. At muli, salamat po sa Diyos. At bago po kami magpaalam, kuya, mayroon pong pagbati ang mga kapatid po natin mula sa Naik Chapter. MCGI cares, MCGI shines. To God be the glory, pag-ibig. Maraming salamat po sa Diyos. Back to you, kuya. Maraming salamat, Brother Jomel Dueñas, at sa inyo pong lahat, sa ating mga kapatid dyan sa Naik, Cavite. Pagbati po sa inyo. Salamat po sa inyong patuloy na pakikipagkaisa. Pagpalain nawa po kayo ng Panginoon. At keep on shining, keep on caring. Salamat po at magandang umaga sa inyo dyan sa Cavite. At sa atin po namang laban lang, tunghayan natin ang kwento kung paanong nakaligtas ang isang survivor ng manalasa noon ang bagyong Odette sa dako ng Palawan. At kung paanong sa kabila ng pagkasira ng kanilang tahanan at muntik nang maanod ng umapaw na ilog, ay nananatiling nagtitiwala sa magagawa ng Diyos sa kanilang buhay. Kahit mahirap, huwag susuko, laban lang.
Ako po si Desiree Cruz Milo. I'm 45 years old. Dito po sa Puerto Princesa City, Palawan ako nakatira. Kami po mag-asawa, mahilig po kami mag-travel. Pag nagtitingin-tingin po kami sa mga area kung ano po yung nakikita namin may available na lot na pwedeng nilang binibenta na mura lang, tinitignan po namin yon. Meron po kaming nakitang lupa na in love pa kaagad kami mag-asawa dahil may ilog po ito. Nakuha po namin mag-asawa yon. Pumasok po sa isip namin na magkaroon kami doon ng parang resort. Hanggang sa mami nga pumupunta na rin po doong mga ibang tao na gustong magstay, maligo. Yun po, tinatanggap po namin sila. Dumating po sa punto na talagang buhos namin yung panahon namin doon. Bumili kami ng mga kagamitan hanggang sa talagang nagmukhang resort na siya. So natutuwa kami mag-asawa na makita namin yung itsura na gano'n na siya. Hanggang sa December 17 po, yun po yung panahon ng Odette. Wala po kaming knowledge na gano'n magiging malakas ang Odette sa Palawan. Nung nandun po kami sa area, alas 11 na ng umaga, nagkakarpentero pa po yung mga tauhan doon. Nung bandang alas 2 na po ng hapon, lumalakas na po talaga yung ulan at hangin. Nung bumaba na kami sa bahay, sabi niya, punta na tayo doon sa sasakyan. Dito muna tayo, baka huminto yung ulan at hangin. Hindi po siya huminto. Dito sa sasakyan, dahil delikado na po. Hindi na po natin alam kung anong pwede mangyari. Yawa ang Diyos. Nanalangin po kami sa sasakyan. Naramdaman po namin yung parang nahihimas-masan kami sa kaba. Pero po, nandun po yung lakas talaga ng hangin. Bandang alas 4 po ng hapon, may bumaba po na dalawang lalaki, tapos sumunod dalawa na naman. Bali, 4 po sila. Kinatok po kami sa sasakyan. Ang sabi po nila, ma'am, ba't di pa po kayo bumababa? Mataas na po yung tubig. Sabi ng asawa ko, paano yung sasakyan? Sabi niya, kung gusto niyo pong maligtas pa, iwan niyo na po yung sasakyan. Then, ako po, nasa sasakyan pa. Tapos, nung bumaba na po ako, so habang bumababa po kami doon, yung current na ilog sumasampa sa amin. Hanggang sa lumalakad po kami sa ilog, wala po yung anumang tali o anumang makakaano sa amin, kundi yung pwersa lang po ng dalawang nakapwersa sa amin na lalaki. Meron pong point na nagsabi na po ako na iwan na lang po ako doon. Dahil nangihina na po ako. Hindi ko na po talaga kayang ihakbang yung katawan, yung paa ko dahil sobrang bigat na po ng katawan ko, nang hindi ko na po maintindihan. Pero nakikita ko po malayo pa yung hakbangan namin. Yung dito na po yung ilog, yung halos ginaganon ko na po yung sakong ko. Nung nakaangat ako, nakaakta ako ng isang batong mataas. Sabi ko, salamat sa Diyos. Hanggang sa, yung alam niyo po yung adrenaline na sinasabi na tumataas po yung adrenaline. Talagang hinahakbang ko kahit ito hirap na. Hanggang sa nakatungtong kami doon sa mataas. Tapos marami na pong mga taong nanonood sa amin. Sabi po nila, salamat, nakaligtas kayo. Yun po yung mga panahon na hindi ko po makakalimutan, Brad. Actually, ako po, ayoko na. Hindi ko po talaga binalikan. Talagang konting kulog, konting kidlat, konting ulan. Natotrauma po ako. Pinapaunawa sa akin lagi ng asawa ko. Hanggang sa, yung binalikan namin yung area na yun, hindi na po kami doon bumalik sa mismong naguho na. Nakilala po namin yung isang matanda doon. Ang sabi niya, kung gusto namin yung lupa na may ilog, yun po yung ilog na may malalim na part na, nag-given na siya na malalim. Doon ako nabuhayan. Nung nakita ko yung mas maganda yung place na yon kaysa doon sa naguho. Nawala na po sa akin yung trauma, yung ano. Tapos, mas lalo po niyang pinaganda. Nakita ko rin po yung mga pumupunta doon, mas lalo nilang sinasabi na mas maganda to sa dati, gano'n. From the cottages, mga kubo, tapos iilan lang din po yun, hanggang sa 1, 2, tapos pagka nagkaroon na naman kami ng income, tatayo na naman kami. Tapos tulugan, hanggang sa nagkaroon na rin kami ng mga arco glamping, gazebo, with sing-along. Salamat sa Diyos. Marami na po nagkakaroon ng interest na talagang pumunta doon. Mga iba-ibang tao, malaking bagay yung nagkakaroon na kami ng income na gano'n. Napapaikot-ikot pa lang po namin ngayon. Kapag kumikita po siya, magpo-put up na naman kami ng kung ano po yung pwede namin ilagay na naman doon. Nakakapagtabi-tabi na rin po kami kahit papano. Sobra.
laging pasalamat namin sa Panginoon. Yung ginawa niya sa amin, napakalaking himala na niligtas niya kami. Dahil naramdaman namin yung may kasama kaming Diyos sa buhay. Sa amin, panalangin na ginawa namin, napakalaking bagay na sabi ko, Panginoon, bahala na po kayo. Nakita namin yung naramdaman ko noon, binigyan niya ako ng hope, biglang lumakas ako. Ipagtiwala natin sa Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Lakipan natin ng sipag at tiyaga. Laban lang. Muli po sa ating viewpoint tayo nagtanong sa mga ama naman ng tahanan this time para malaman po yung kanilang pananaw dito sa isang issue na ito. Ano ba para sa kanila ang pinakamahirap na bahagi ng pagiging isang ama? At ano naman yung pinakamasarap na bahagi ng pagiging isang ama? Pakinggan natin po ang kanilang mga kasagutan at alamin din natin kung ano ba ang payo ng Biblia sa mga ama ng tahanan. Ang pinakamahirap na naranasan ko, yung mag-aalaga ng mga bata at magpaaral. Lalo na ang hanap buhay namin ay itong tricycle driver. Noong araw, mahirap maghanap ng mga pasahero. Minsan, uuwi ka, kakaunti lang ang kita. Nararanasan namin lahat kung saan-saan kami uhutang para lang namin matustusan yung mga anak namin para makatapos ng pag-aaral. Naranasan namin kumukuha ng mga 5-6. May ginawa na payad namin yan 200 araw-araw hanggang sa nakaraos kami. Ngayon, natapos na sila. Ayahay na. Ano naman po yung pinakamasarap na bahagi ng pagiging? Yun, ang pinakamasarap na bahagi, ito, yung natapos na sila. Kumbaga, ay masaya na kaming pamilya at natapos din sila at nagkaroon na sila ng mga sariling trabaho. Ngayon, ang ano ko namin ngayon, kaming mag-asawa naman. Ang pinakamasarap na bahagi ng pagiging isang tatay yung nakikita na malusog yung mga anak mo, walang sakit, saka na ibibigay mo yung mga pangangailangan nila. Ano na ba po o pinakamahirap na bahagi ng pagiging? Para sa akin, ang pinakamahirap na bahagi ng pagiging isang tatay yung hindi mo na ibibigay yung pangangailangan nila, nakita mo sila na yung nagkakasakit, wag naman sana. Ang pinakamasarap lang para sa akin yung maging masaya kayo. Yun lang, na malusog ang mga anak mo, makita mong masikla sila. Yun, okay na sa akin yun. Ano po yung pinakamahirap na bahagi ng pagiging isang tatay po? Sa naranasan ko yan, kasi ako nung nag-asawa ko, 19. So, naranasan ko na naging hanggang sa nagkasawa ko nung 19, na napakahirap yung pinasok ko na wala akong trabaho. Tapos dumating yung punto na nagkaanak na ako, na umaasa pa rin ako sa magulang ko na wala rin trabaho. So, lahat ng trabaho pinasok ko, magkargador, nagtatanim ng palay, basta mabuhay lang yung anak ko. Kasi naging 2 yung anak ko, tapos naranasan ko pa na yung misis ko, nasisarin siya 2 beses. So, sobra talaga hirap ang dinanas ko yun. Ano naman po yung pinakamasarap na bahagi ng pagiging isang ama? Siguro ang pinakamasarap na naging bahagi na yung mga anak kapag-aral ko, kahit na may nakatapos sila, yun may hindi. Pero masaya na ako kasi napagtapos ko sila. Yun ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko. Sa akin, walang mahirap.
maging tatay. Bilang isang magulang, ang pagpapamilya is a responsibilidad. Pero hindi sa akin mahirap yan. Sa talang buhay ko lang ha, sa karanasan ko, pagpamilya ko din nahirapan. Kahit ako'y mahirap, sa haba din naman ng panahon, ako nag-asawa 1981, tapos nagkaanak ko 85. Nag-aral yung mga anak ko, nagtatrabaho, nag-abroad ako, lahat ay ginawa ko ng halos ng pangarap ko sa buhay. At least, nakuha ko yung pangarap ko sa mga anak. Napag-aral ko, nakatapos sila. Ang pinakamasarap is the best. Bilang isang magulang, sapol ako nag-asawa. Siyempre, mahal mo yung asawa mo. Kung nag-asawa, tapos nagkaanak kayo. Tapos yung pinakamasarap, yung baga naiisip siyempre, bilang isang magulang, paano kaya magiging buhay ko? Paano kung gagawin? Siyempre, hanggang ka na magkatrabaho palagi. Tapos yung pag nag-aaral na, mapag-aaral mo sila. Ay yung mga anak ko, mapalibas ang pinakamasarap na buhay ko, nangyari, sarap na. Lumabas yung mga anak ko, matatalino. Kaya napag-aaral ko sila. Alam ko sa nag-aaral yan? Government school lang eh. Kaya lang sa UP lang nag-aaral na. Yabang na. May UP graduate yun. Bagpasan pa lahat. Yan ang pangarap ko. Doon ako masaya. Sabi ko, yun ang kayamanan ko, Panginoon, dinigay mo sa akin. Maligaya na ako. No two fathers are alike. Ibig sabihin, magkakaiba ang style ng tatay sa pagpapalaki sa kaniyang anak. Ayon sa psychology, ilan sa mga makatutulong para maging mabuting ama ay ang pagkakaroon ng quality time para sa mga anak. Pagtuturo sa anak na maging maunawain at mapagpatawad. At ang pagiging involved o pag-alam sa nangyayari sa buhay ng anak. Ano naman kaya ang maipapayo ng Biblia sa mga ama ng tahanan? Alam mo, ang pangunang paraan ng pagpapari di pamilya, dapat matuto ka ng aral ng Diyos. Unang-una yun kasi ang sabi doon sa Efeso, Kapitulo 6, versikulo 4. At kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Sa pag-aalaga sa anak, ang sabi sa mga ama, tuturuan nyo sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Ang ibig sabihin nun, ikaw ang unang dapat alam mo yung aral ng Panginoon. Paano mong ituturo sa anak mo yung hindi mo mismo alam? Turuan nyo sila ng aral at saway ng Panginoon. 22:6 ng Kawikaan. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at pagka tumandaman siya, ay hindi niya hihiwalayan. Bata pa lang, mag-uumpisa ka na magturo. Ang punto ko, para ka maging talagang padre di pamilya, ikaw ang unang-unang dapat makaalam ng aral at saway ng Diyos. Yung mga instructions from the Lord, dapat alam mo. Miski sa pakikisama sa asawa, dapat alam mo rin Unang Pedro 3:7. Gayon din naman kayong mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ng inyong asawa ayon sa pagkakilala. Tamo, yung punto na yun, kayong mga lalaki, mamahay kayo kasama ng inyong asawa ayon sa pagkakilala. Ibig sabihin, you will dwell with your wife according to the faith, according to righteousness, ayon sa pagkakilala. Pagkakilala sa Panginoon. Ang ipapakisama mo sa asawa mo, yung paraan ng Diyos, kung paano mo siya tatratuhin, kung paano mo siya mamahalin, kung paano mo siya igagalang. Tuloy natin, umpisa natin uli, kapatid na Daniel. Gayon din naman, kayong mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ng inyong asawa ayon sa pagkakilala. Napakundanganan ang babae, na gaya ng marupok na sisidlan. Yamang kayo na may kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan, upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. Maliwanag, makikisama ka sa asawa mo, ayon sa pagkakilala, papakundanganan mo yung babae, gaya ng marupok na sisidlan.
giving honor unto the wife as unto the weaker vessel. Aalalayan mo asawa mo, hindi mo sasaktan ng damdamin, hindi ka magiging mapait sa iyong asawa kasi batas yun eh. Basahin natin sa Colosas 3:19. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging mapait sa kanila. Pero lalaki mapait sa babae. Kung magsalita, parang ang kausap niya, kaaway niya. Parang ang kausap niya alila niya o alipin niya. Ang babae, binibigyan ng pagpapataan. Pakundanganan ninyo ang asawa nyo, parang marupok na sisidlan. Ang ibig sabihin ng weaker vessel. Halimbawa, iinom ka sa plastic na baso. Kahit ibalibag mo, okay lang eh. Pero pag ang iinuman mo, yung basong babasagin, abay, dinadahan-dahan mo ang paghawak. Dinadahan-dahan mo rin ang paglalapag. Hindi kahit balibag, mababasag yan. Ganon ang babae. Parang marupok na sisidlan. Kaya mula sa pakikisama sa asawa hanggang sa pagdadala ng anak at ng pamilya, kailangan alam mo yung aral ng Diyos. Basahin natin ang 5:8 ng unang Timoteo. Datapwat kung ang sinuman ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sangbahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Dapat pala ang isang tao kinakandili niya yung kanyang sariling sambahayan, yung sariling kanya, all that is within his domain. Ang sino mang hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sambahayan, yung mga irresponsable, nagpadre di pamilya, walang makain ng pamilya, nandun siya sa barkada, sa lasingan, sa sugal, sa bisyo, yan hindi dapat ikinukonsider padre di pamilya yung mga yan eh. Walang karapatang magpamilya yung mga ganun, mga irresponsable. Pag hindi ka nagkakandili sa iyong sariling sambahayan, ay tumanggi ka sa pananampalataya, you have refused the faith, and you are worse, mas masama ka pa kaysa sa hindi sumasampalataya. Paano ang tamang paraan ng pagpapadre di pamilya? Mula sa pakikisama sa asawa hanggang sa pagpapalaki ng anak, sa pagdadala ng pamilya, dapat matutunan mo muna ang aral ng Diyos. Sa atin pong patuloy na layuning makahikayat ng paggawa ng kabutihan at samantalahin ng bawat pagkakataong mayroon tayo na magpakita ng pag-ibig sa ating kapwa. Muli po, nagsagawa tayo ng isang social experiment. Gusto ko nga, putas nga. Putas nga. Salamat eh. Salamat po. Unsa man ni? Unsa, pila na imong orange? Ako bali nga, te. Pila man na imong orange? Salamat
Maman ka. Pumunta kayo. Salamat eh. Pila man din na. Pila man din. 5 lang natin. Ha? 5 lang. Kompleto lang ka na po. Ibang ba? Oh. Salamat ya. Sorry. Hanggang ka ang hamilupin. Dire ah. Salamat eh. Salamat ya. Salamat ya. Pero kung di ako nahan, sakay na lang, atod ka na mo. Kasi salamat po. Nahanong naman sa mangita sa ako ah. Wala natin ko ano. Ayun na, yun na. Paon mo diba? Sige na. Para na sa'yo, baligyan ng dalain ha. Para mas makatabang sa'yo mo. Sige, salamat kayo. Salamat po sa Diyos. God bless po. Inay ha, pag-inay. Sige rin, babay ko bugas eh. Salamat kayo, ate. Salamat. Salamat. Salamat kayo, ate. Ay sabi, akong bukoton ha. Ano naman po ka mo uli? Ate, ano ha, ate? Ay sabi, ako rin balik. Baliga pa ka, ate. Salamat kayo, ate. Salamat sa Diyos. Maligyan ako eh. Maligyan na ako kayo pliti. Salamat ya. Iya, kita dari muluk. Salamat ya, Pilipin. Ay, salamat ya, Pilipin ya. Salamat sa Diyos. Ilan ka ba ako mga? Sa'yo na to. Ano po? Sa'yo na yan. Huwag na po, biling ang po. O pang ano po. Okay lang. Salamat po sa Diyos. Salamat po sa Diyos. Bahalag 100 lang lang te. Ano na lang. O, imo na. Kanila akong kuhaon ha. Ha? Limara na eh. Uli na ka dayon dito. Imo na na. Ha? Kanawa na imong kwarta mahagbong na. Wala ko bugas te sa ate. Balik na dito. Nagulat ako sa balay. Ate. Ay pag balabig na ula ko. Oo. Salamat sa Diyos. Kami onay ko sinsilyo. Magsaka na kang tricycle. Ayun lang te, pagpalit lang te. Kanina lang o. Pang tricycle ha. Palit na lang te. Ayun na. Salamat. Te, salamat sa Diyos te. Salamat kaya te. Te, salamat te. Mamiligas ako. Singko raman yung kuhan te. Singko raman yung manguda. Pilap na mo. Nasaan natin? Dawata. Palit na lang. Dawata lang. Pamatay. Palit na lang. Dawata. Dawata. Para na sa imo. Ano po? Dawata. Palit lang ko. Ayun na. Sige na. Imo na na. Salamat sa plate na. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Po. Wala. Huwag na po. Huwag na po. Pali-pili na po kayo. Iplitin. Ano mo ha? Sige, salamat po sa Diyos. Uli na. Opo. Salamat po. Feel kay na ako nga blessed kay ko karon adlaw kay nakatabang ko. Ko iisip sa mga tawo nga wala ni tabang, ako lang nga nakita na ako siya sulod. Nagdali-dali din kog dagan, nagkuwag silofin para ako ihatag sa iya ha. Luoy man gud siya kay ibaligya pa niya ang prutas para pamiliti. Balipayon lang yung nga nakatabang sa iya ha. Nakita ko sa sa katayuan niya, yung sitwasyon niya. Sabi ko, bakit hindi natin tulungan? Ay nakakaawa naman. Ay itong mga apo ko, matulungin to sila. Yan nga ang ginagawa ko para makita nila kung ano ang ginagawa ko. Parang maano nila,
ma-adapt nila or masunod nila. Kung may mga ganyan na mga sitwasyon nga mga pilay tapos nagkandarapa sila, kung pwede, bigyan natin sila ng pansin. Naluoy ko ba ko tagain na lang 100 okay luoy po. Tanaw na lang ni mo isa ka tao. Lain po baya kayo. Sa hira ba po kung ikaw maingon ana nya labyan na kag tao, di ba? Ma-relate ko lang yung kasi may anak din ako na namatay man na PWD din. Masarap kapag nakatulong ka kahit ganyan lang. Luoy. Dali lagi ko maluoy mahinga na lang. Laura ba yata? Lisod kayo ron na ang uban gani na mga ligon pag mga lawas ko sobra mga ayok. Nangingana ba murag dili niya deserve gani na magingana dapat na tabangan ba? Ang ako lang po yung ikasulti na dili gyud na basta mo underestimate og tao. Pasalamat ato sa Ginoo na wala ta nabutang sa iyang kahimtang. Kinahanglan kung nakaikatabang-tabang, kung imo gyud ang batasan, bisan pag walay mo abot nimo na kuan, basta makatabang ka murag gaan jud sa mong paminaw. Mamayang gabi na po, pasimula na po ng ating mass indoctrination. Kami po'y muling nag-aanyaya sa inyo. Ito po'y pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. Sana po mapaunlakan ninyo kami mamayang alas 7 ng gabi, Philippine Standard Time. At ang ating pong segment na Rise and Shine ay inyong mapapanood dito po sa Good Morning Kuya program every Monday, 6 o'clock in the morning. At nagpapatuloy pa rin po ang ating mga public services sa pamamagitan din po ng ating programang Serbisyong Bayanihan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 4 naman po yan ng hapon. Ang MCGI Charity Center naman po sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City ay nakabukas every Friday ang ating pong MCGI Clinic. Maaari kayo makapagparehistro from 5 o'clock in the morning to 9 o'clock in the morning para po sa libreng gamutan. Ganon din po ang La Verdad Diagnostic Center. Ito naman po ay nasa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. At bukas naman po ito mula Lunes hanggang Biyernes. Pag Lunes po hanggang Huwebes, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 po ang registration dyan. At pag Biyernes naman, alas 5 po ng umaga hanggang alas 8 ang ating pong registration. Dala lang po ng isang valid government-issued ID. At wala po naman kayong kailangang alalahaning babayaran dyan. At habang kayo naghihintay na mapagserbisyuhan, meron tayong kaunting pangtawid gutom pa sa almusal at sa tanghalian. Maraming salamat po. Minsan pa hindi pa tapos ang Good Morning Kuya, kaya antabayanan po ninyo ating pagpapatuloy sa loob lamang ng ilang sandali. Samantala, iiwan namin sa inyo ang isang awitin pong nagpapahayag na anuman ang mangyari, sikapin natin na mapabilang sa mga mapapalad na makakasama ng Diyos sa kanyang kaharian sa langit. Sa kanyang rendition ng awiting Kahit sa Sulok Lang, narito po si Brother Jericho Posilero para sa ating On a Good Note. Mananatili po na sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. Salamat po sa inyong pagsubaybay. To God be the glory. Good morning, rise and shine! Kahit na sa sulok lang ang iyong paraiso, basta't ikaw ay kapiling sa banal na bayan mo. Hindi sapat pagtitiis sa buhay na ito upang maitumbas sa kalwalhatian mo.
abutin man ako ng aking pagpikit, umaasang ididilat sa unang pagtindig. Pag-ibig mo'y siyang gabay sa tuwin ay aalalay. Ikaw ang patnubay sa aking paglalakbay, laging nakabantay, hawak aking kamay upang hindi mapawalay sa iyong pagmamahal. Kahit nasa sulok lang ng iyong paraiso, basta't ikaw ay kapiling sa banal na bayan mo. Hindi sapat pagtitiis sa buhay na ito upang maitumbas sa kalwalhatian mo. Salamat ang tanging ganti dahil ikaw ay mabuti. Di ka nagtatangi anuman ang lahi. Kami kinandili, tinawag pinili, ang alay na pagpupuri ang maisusukli. Kahit nasa sulok lang ng iyong paraiso, basta't ikaw ay kapiling sa banal na bayan mo. Hindi sapat pagtitiis sa buhay na ito upang maitumbas sa kalwalhatian mo. Hindi sapat pagtitiis sa buhay na ito upang